niya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Moises, pumunta sila sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay tatalaga sa Panginoon. At alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapatan. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa kautusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, ginarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang iyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na nagtatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuliksain siya ng marami. Kaya mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalin na itinarap sa iyong puso." Noon din sa templo, ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. At ngayon, 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya nasa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Ang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Tumayo po tayo para awitin ang isang awit.
Umupo po tayo para sa ikapito, ikawalo, at ikasyamang pagbasa. Ang pagbasa mula sa aklat ni San Mateo. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay isambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isinilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Jerusalem, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapuntan siya sa Bethlehem ng ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig ng bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Kawalong pagbasa. Wala. Tayo ka sa nalita. Para makita ka nila. Oo, kaya tuloy kami sa iyo. Hindi siya makakista. Ito ka kayo ba pwede magbasa? Gusto niyo magbasa. Kaya ba? Kaya? Okay. Ang pangwalong pagbasa, ang pagkatapos at ang pagtakas papunta sa Egypto. 13. Sige, bukas yung basahin yung mga Pagkakaalis ng mga pantas Sino mabasa eh. Sige. Salamin mo na lang. Oo, side mo na lang. Salamat. Kawalong tagapagbasa. Ang pagtakas papunta sa Ehipto. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi
sapagkat nahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Umangon nga si Jose at ng gabing ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak